Hello, magandang gabi sa ating lahat. So, welcome to my YouTube channel. I hope na balang araw ay makilala din ako sa karamihan. At guys, ang content natin ngayon ay tungkol sa aking buhay. Ako ay isang may karelasyon at naka-decide kami na mag-aral ako at siya ay magtrabaho. Pero alam niyo ba guys, ngayon ko lang ito naramdaman na napakahirap dahil both of you are busy, walang time. Like, siya umuwi isang beses sa isang buwan or napakahirap talaga guys. Alam mo yun, yung ikaw lang mag-isa sa bahay araw-araw, kung may problema ka pero wala dyan ang asawa mo, masasabihan. Kung malungkot ka pero wala kang masasabihan kasi busy ang asawa mo. Like, paano na lang ang buhay ko guys kung hindi ko nalalaman na may Panginoon. Siguro matagal na akong surrender. Napakahirap talaga. Napakahirap na magkalayo kayong dalawa. Dahil noon, 5 months kami kasi, 5 years kasi kami magkasama. Yung sanay ka ba? Sanay ka na magkasama kayo araw-araw, magkasama kayo matulog, kumain, gumawa ng kahit ano. At sa hindi inasahan, dumating lang bigla yung panahon na dapat magsanay ka na mag-isang matulog kagaya ngayon, mag-isang kumain araw-araw. At sa problema, dapat magsanay ka na mag-isa, nabigyang solusyon ito kasi wala dyan ang biyak. Kaya ito ang sitwasyon ng buhay namin mag-asawa. At I know marami pang panahon, madami pang dumating o darating ang mga panahon na susukatin ang aming relasyon. Kaya panalangin ko na lang sa Panginoon guys. Alam niyo ba, madalas na ang pag-aaway ngayon. Araw-araw na yata.
mas naramdaman ko na mas mahalaga pa yung trabaho niya, yung paghahanap niya ng pera kaysa akin. I know na para sa akin yung paghihirap, yung trabaho niya, pero sana naman hindi niya ako malimutan. Yung may time siya kasi alam niyo ba guys, ang nagpapatibay ng relasyon ay yung communication yung dalawa. Ano kayo matitibay yan? Kung may problema kayo, kung may problema ang isa, wala siyang masasabihin. Yes. Dapat talaga na maghanap tayo ng pagkikitaan para sa ating pangangailangan sa araw-araw. Pero huwag naman natin kalimutan na yung obligasyon mo naman, gaya ng obligasyon mo sa asawa mo, huwag mo namang kalimutan na may naiwan ka, na nangako ka, hindi ka magbabago kahit ano man ang darating sa iyo. Na yan ang story ng buhay ko. Sana subaybayan nyo ang buhay namin, at you always trust the Lord, guys. I trust Him, and I know na marami pang panahon o araw na darating na maybe may mga araw pa na mabigat para sa amin. I trust it all into the Lord. Salamat, at yan lang